Naka-on. Okay. Ngayon, kilala na ninyo ako. So, hindi ko kailangan gawin yon. alam natin dito sa mundong ito, sa buhay natin, sa lupa, sari-sari mga pagsubok na dumarating sa atin. Minsan, may panahon na maganda, may kasiyahan, kagalakan sa buhay, parang walang problema, at biglang magbabago ang sitwasyon. Biglang dumarating ang mga pagsubok. At dito sa unang sulat ni Pedro, kinakausap niya, ayon sa sinabi niya sa unang kapitulo, ang mga Kristiyano na kinakalat sa iba't ibang lugar sa Asia, nasa Asia naman tayo, at sinasabi niya, sila'y nakakaranas ng mga sari-saring pagsubok. Tayo rin, nakakaranas ng gano'n. Para i-encourage sila, anong gagawin ni Pedro? Marami siyang, basahin yung buong sulat na ito. Marami siyang sinasabi sa kanila upang palakasin ang kanilang loob para makaharap sila sa mga pagsubok na yon at magpatuloy na may galak sa puso sa kabila ng mga naranasan nila. At dito sa chapter 3, verse 18, may isang bagay na sa palagay ko, makakapagpalakas talaga sa puso ng kanyang mga tao. Tinuro niya sa kanila, hindi yung mga self-help, mga cliche, don't worry, be happy. Kung hindi, tinuro niya sa kanila ang pagdurusa ng kanilang tagapagligtas. At kung naranasan niya ito alang-alang sa inyo, magtiyaga pa rin kayo. Yon ang isang leksyon dito. Basahin natin ang sinabi niya dito. Isang talata lang babasahin ko. Basahin niyo ang context sa tahanan niyo. Chapter 3, verse 18. Pasensya na kayo, hindi ako marunong mag-Ingles, di Tagalog na lang ang babasahin ko. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Well, manalangin tayo, tilingin natin ang tulong ng Diyos sa ating pagtitipon ngayon, Lord's Supper. At maganda at pagbulay-bulayan natin ang ginawa ni Jesus alang-alang sa atin. At lalo na natin ma-appreciate kung kainin natin ang tinapay, inumin natin ang saro, at alalahanin natin ang ginawa niya. Sana lalong mapalakas ang ating loob. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Diyos, sinugo niyo ang inyong bugtong na anak, ang inyong minamahal na anak, ang kaisa-isang anak para sa amin. Sino kami? Mga di matuwid, mga makasalanan, mga rebelde, mga gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal sa inyong paningin. Ngunit, sa inyong pag-ibig sa mundong pasaway, sinugo niyo ang inyong bugtong na anak para kami ay madala niya tungo sa inyo. Kausapin niyong bawat isa sa amin, ipakita niyo, buksan niyo ang aming mga matang spiritual, mata ng puso, para makita namin ang kamanghamanghang ginawa ni Jesus alang-alang sa kanyang mga tao, sa amin. Ito ang aming hiling sa kanyang pangalan. Amen. Habang pag-aralan natin ngayong hapon sa ating hapunan ng Panginoon, ang sinabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 18, isipin natin ang tatlong bahagi ng nabasa ko. First of all, the fact of Christ's suffering, ang realidad, ang katotohanan, talagang nagdusa si Jesus. Pangalawa, ang layunin o ang dahilan kung bakit nagdusa si Jesus. Anong dahilan?
Pangatlo, yung layunin, yung resulta. Anong naging resulta ng kanyang pagdurusa? So first of all, then the fact, the reality. Ano ba ang ibig sabihin ni Pedro nung sinabi niya, remember, siyang saksi dito. Siyang eyewitness. Alam niya ang kanyang sinasabi. Verse 18 again, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa. Minsang nagdusa. Pagdurusa. Anong klaseng pagdurusa? Ibang salin or ibang version dito, ang salitang ginamit siya'y namatay. Kasi sa ibang manuscript ng wikang Griego, yun ang sinulat, yun ang salitang ginamit. Siya'y namatay, siya'y nagdusa. Pero ang pagdurusa na yan, alam natin, tumungo sa kamatayan. So it's the same thing. Paano siya namatay? Naidip lang, natulog, hindi gumising. Hindi, nagdusa. Kaya siya namatay. So magkasama yung dalawang idea na yon. Siya'y nagdusa. Isipin muna natin, sino ang nagdusa? Sinabi dito, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa. Si Kristo. Sino si Kristo? Well, alam natin itong word na Kristo, yan ang salin sa wikang Griego ng salitang Masaya sa wika ng mga Hebreo. The Messiah, yung pinangako ng Diyos na darating upang iligtas ang kanyang mga tao. Look at Luke chapter 2. Sino itong Messiah na ito? Luke chapter 2, verse 25. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem ng pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon, ang Masaya, ang isusugo ng Diyos. Imagine, ang kalagayan ngayon ng Jerusalem, ng Israel, nasa ilalim sila ng paghahari ng Roma, ng mga dayuhan. Parang mukhang madilim ang sitwasyon. Pero itong si Simeon, binigyan siya ng Panginoon ng kagalakan. Hindi ka muna mamamatay at makikita mo ang sugo ng Diyos, ang Masaya. So naghahantay siya. Doon siya sa templo at dumating na yung bata na dala ng kanyang mga magulang. Luke chapter 2. Well, sino to? Bata! Sanggol! Bata, sanggol, naging bata. Sino siya? Siya ang Diyos na nagkatawang tao. The Son of God, the Son of Man. Siyang sugo ng Diyos. Siyang anak ng tao, sabi ng Matthew chapter 16, we're answering the question, sino itong si Kristo na nagdusa? Bakit mahalaga yung maraming nagdudusa? Anong importansya ng taong ito? Matthew 16 verse 13. Nang dumating si Jesus na nasasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapag-bautismo. At ang iba ay si Elias. At ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anak ng tao, tunay ng tao, tulad natin. May nanay siya. Sinong tatay? Ang tatay niya ang Diyos, Son of God.
Kaya nga, anak siya ng Diyos, gaya ng sinabi ni Pedro. You're the Christ, anak ng Diyos na buhay. Kaya pagdating dito sa pagdurusa ni Jesus, alalahanin natin kung sinong nagdudusa. Anak ng tao, di gaya ng sinabi ni Job, ang mga tao, the men are born to suffering, like the sparks go upward. Ganun talaga ang buhay Minsan kailangan ituro sa mga bata, tatay, it's not fair. Kailangan ituro sa kanila, anak, the world is not fair. Maganda ka, makakaranas ka ng kahirapan dito. He was the Son of Man, but He was the Son of God. Bakit nagdusa ang Diyos? Keep that question in your mind. What did He suffer? So, sinong nagdusa? Anak ng Diyos, anak ng tao? Anong pagdurusa niya? Well, isipin natin. Marami tayong masasabi dyan. I don't want to dwell on this. Pero isipin natin, what did He suffer? Mula nung bata pa siya, I just imagine, kasi dalawa kong kapatid na babae. Yung isa, yung ate ko, talagang minsan mahirap ang buhay ko dahil sa ate ko. Si Jesus, siyang panganay, pero siyempre may mga kapatid siya. Nagdusa siya dahil sa mga makasalanan ang kapatid niya, half brother, half sister niya. Nagdusa siya sa pagkalaki. Paglalaki niya sa kahirapan dito sa lupa. Pero isipin natin yung ministry niya, naka-record dito sa mga gospel accounts. Dito lang sa last week, sinabi niya doon sa Gethsemane, sa kanyang mga alagad, mga kaibigan niya, hindi niyo kayang maghantay kasama ko kahit na isang oras? Natulog sila. Nagtiyaga katabi niya. And then, nung kinuha siya, anong ginawa niya? Tumakbo. Sialis ang lahat. Deserted by his friends. Mocking by the Jews. Ikaw ang hari ng mga hari. Di, tawagin mo ang mga anghel. If you're the Son of God. Pinatatawanan siya ng Hudyo at ng Romano pareho. Siya'y nahigisa. He was whipped and scourged. Isipin natin, I don't want to make it gory, like the movies. Pero grabe ang pagdurusa, physical na pagdurusa ni Jesus. Pinako sa krus. Pero higit sa lahat, dito sa pagdurusang physical, anong sigaw niya mula sa krus? Aray ko, ang sakit nito. Wala siyang binanggit doon kung hindi ako'y nauhaw. Tungkol sa kanyang physical na kalagayan. Ngunit ang sigaw niya, Diyos ko, aking Diyos, bakit mo ako pinababayaan? Anong masakit sa kanya? Pinabayaan siya. Tinalikuran siya. Pinagalitan siya ng kanyang ama na nasa langit. Yun ang matinding pagdurusa ni Jesucristo. Anong dahilan kung bakit siya kailangang magdusa? Diyos siya. Ang Diyos, walang kasalanan. In fact, binabasa natin, maski yung mga nag-uhusga sa Kanya, sinabi na, wala siyang nagawang masama. Inosente. Wala siyang sasagutin sa gobyerno, sa hustisya. Bakit kailangang magdusa? Well, sinabi dito, balikan natin ang sinabi ni Pedro. Chapter 3, verse 18. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga
kasalanan. Dahil sa mga kasalanan. Alam natin ang sinabi ng Panginoon sa Biblia, ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. The soul that sins will die. Sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran, alam niyo ito, ng kasalanan ay kamatayan. Bakit siya nagdusa? Dahil sa kasalanan. Now, wala siyang kasalanan. Hindi kanya. Well, nakalagay dito sa sinabi ni Pedro, ang matuwid dahil sa mga di matuwid. There it is. Ang kamatayan niya ay bilang kapalit, substitute para sa mga di matuwid. Sabi sa chapter 2 verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. The just for the unjust. Now, sino-sino yung mga yun? Lahat ng mga tao. Alam nyo, ang isang Tagalog version dito sa 1 Peter 3:18, ang kanilang pagsalin sa Tagalog, ginawa nila, nagdusa dahil sa mga kasalanan ng isang matuwid, dahil sa mga di matuwid, and sinabi, minsan, para sa lahat. Sapagkat si Kristo man ay dinagdag nila, minsan para sa lahat. Kasi sa wikang English, minsan nakalagay doon, once for all. Once and for all. Now, once and for all, ibig sabihin, para sa lahat ng tao? Hindi. Yung once and for all, ibig sabihin, minsan magpakailanman. Hindi ka lang ulitin. Hindi niya ito ginawa para sa lahat. Ang sinabi, in fact, nung siya'y pinanganak, tawagin yung kanyang pangalan, Jesus. Jehovah saves, dahil siya ang magliligtas sa lahat ng mga tao? Hindi. Sa kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Let's just leave it where the text leaves it. For the unjust. Alam niyo, minsan, inisip ng mga tao, ako ba'y elect? Ako ba'y pinili? Ako ba'y isa sa mga iniligtas ni Jesus nung siya'y namatay? O hindi? Well, nakalagay dito, maliwanag. Maganda yung pagpili ni Pedro ng sulat, ng salita. Minsan, para sa mga di matuwid. So, anong kwalifikasyon? Para ikaw ay lumapit kay Jesus. Ano ba? Anong sinabi? Isang di matuwid na nagre-reform. Isang di matuwid na nagsisiayos ng kanyang sarili. Isang di matuwid na nagiging matuwid. Sinabi lang, ang matuwid, ang isang matuwid para sa mga di matuwid. At kung ikaw ay isa sa mga hindi matuwid, walang humaharang, walang nakakahadlang. Lumapit ka kay Jesus. Kwalipikado ka na lumapit sa Kanya. Implikasyon ng mga sinasabi dito, kung ginawa ito ni Jesus, alam niyo minsan nung college pa ako, nag-Bible study ang isang mama sa amin at ang tanong, dinaanan namin ang kwento ng paghihirap, pagdurusa ni Jesus sa Mark chapter 14:15. At ang tanong ng nag-lead ng Bible study sa amin, kung ganito ang kahirapan ni Jesus, ganitong naranasan ni Jesus, pwede ba kayong maligtas kung hindi ito ginawa ni Jesus? Kung hindi kailangan, bakit kaya sinugo ng Diyos ang kanyang anak at kailangan niyang maranasan ng ganito? You get the point? Kung kailangan gawin ito ng anak ng Diyos, ibig sabihin, walang ibang paraan para ikaw ay maliligtas. Hindi ka maliligtas kung hindi siya namatay.
Wala kang pag-asa kung hindi siya nagdusa. Pero dahil siya ay nagdusa, dahil siya ay namatay, may pag-asa ang mga hindi matuwid. Gagaya natin. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi mo kayang ituwid ang baluktot na buhay mo. Ibigay mo, ipagkatiwala mo kay Hesus Kristo. Siya ang may kakayanan na iligtas ang mga hindi matuwid dahil sa kanyang ginawa. Sinabi sa Biblia, sa Proverbs, sa Kawikaan, chapter 28, verse 26, yung siyang nagtitiwala sa kanyang sarili ay mangmang. Masakit. Ang ibig sabihin, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Walang pag-aasa dyan. Don't trust yourself. So, what's the result? Now, kay Jesus, ang kanyang layunin, yun ang siyang resulta. Minsan sa atin, may layunin tayo, may plano tayo. Okay, ngayon 2026. Ganitong gusto kong gawin ngayong 2026. I want to lose 50 pounds. Okay? Mga iba sa atin, walang matitira pagdating doon. Mga iba sa atin, pwede pa. We're all different. But the point is this. Minsan may balak tayo, hindi natutupad, hindi nangyayari. Pero kay Jesus, balak niya, tiyak na mangyayari. Anong balak niya? Nung siya'y nagdusa, nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, nakalagay dito, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan upang ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Anong nasa isip, nasa puso ni Jesus nung siya'y naipako sa krus? Naghirap, nagdusa. Sabi sa Hebrews chapter 11, chapter 12, for the joy set before him, sa kagalakang na ilagay sa harapan niya, tiniis niya, he endured the cross, despising the shame. Bakit? What joy? Alam niyo ang joy na nasa harapan ni Jesus? Para makita niya kayo mga kapatid, na nagtitiwala sa Kanya. Para madala kayo sa Diyos. Yan ang kinagagalak ni Jesus. Kaya niya tiniis ang krus. Alang-alang sa Kanyang mga tao to bring us to God. Now, again, dahil di natin kaya. Kung self-help ito, alam nyo, ang ibang mga libro Christians, parang ginagawang moralism ang Christianity. Tinuro ni Jesus, be a good boy, be a good girl. Ang problema, di natin kaya. Kaya kailangang mamatay ang tanging anak ng Diyos upang tayo ang Kanyang madala tungo sa Diyos. Hindi natin kaya sa ating sarili. Bakit? Yan ang plano ng Diyos. Gaya ng pinag-pray ni Pastor kanina. Salamat sa Diyos, meron siyang nilagay na plan of salvation. Kung hindi, kung wala yon, wala tayong pag-asa. He paid for our sins. Now, that's half of the story. Kasi kung bayad ang kasalanan, may utang ka, bayad na yung utang, anong meron ka? May mga accountant tayo dito. Alright, so yung mga debit, mga credit, burahin natin ang debit, anong meron? Kung walang credit, bokya. Zero. Right? E di sa harapan ng Diyos, kung binayaran niya doon sa krus ang ating kasalanan, yun lang, di paano tayo madala sa Diyos na ang Diyos ay ganap na banal at hinahanap niya ang katuwiran, ang kabutihan. Saan manggagaling yan? Galing din kay Jesus yan. Siya ang namuhay again. That's what it says here. Ang matuwid. Ang isang matuwid. Isa lang ang taong matuwid sa buong kasaysayan ng mundo. Si Jesus Kristo yan. Kung gusto nyo ang auto parts, saan kayo pupunta? Banawe, ano?
That's where they are. Kung gusto niyo ang katuwiran, saan kayo pupunta? Isa lang ang meron, kay Jesucristo. Punta kayo sa Kanya. Lapit kayo sa Kanya. He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. Isa pang bagay bago tayo dumako sa mga implikasyon, may katiyakan ito. Just one more thing. Remember, mga taong nagdudusa ang sinusulatan ni Pedro. At tinuro niya sa kanila, eto si Jesus nagdusa, alang-alang sa inyo para kayo madala sa Diyos. May katiyakan ba yun? Yung salitang minsan, gaya ng sinabi ko kanina, minsan magpakailanman. Ang Greek word na ginamit ni Pedro dito ay malalim kung hukayan natin ito, it means once and for all. Tapos na. Kompleto na. Sagot na ang lahat. Ibig sabihin, yung kanyang katuwiran ay sapat, yung kanyang kabayaran sa kasalanan sa krus ay sapat. Anong huling niyang sinabi sa krus? It is, well, next to the last, it is finished. Tapos na. Bayad na. Paid in full. Sigurado ang kanyang ginawa. Tanggap ng Diyos para sa lahat ng mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. He is able to save to the uttermost completely all who come to God through Him. Anong ibig sabihin sa atin? Well, alahanin natin itong mga nakatanggap ng liham ni Pedro, nagdudusa sila. Anong mensahe sa kanila? Tingnan yung inyong tagapagligtas. Tingnan yung kanyang pagdurusa. Anong sinabi niya sa krus? Di ba? Sinabi niya sa garden nung siya'y nadakip. Di ba? Pwede akong tumawag ng mga anghel, mga libo-libong anghel at ililigtas nila ako. Tabi mong yung tabak, Pedro. Iligpit mo na yan. He could have done that. Pwede naman yun. Bakit hindi? Bakit hindi siya nagreklamo doon sa krus? Bakit niya tinanggap ito? Well, kung ginawa niya yun, na walang reklamo, walang pagtanggi, edi magtiyaga din tayo, mga kapatid. Kung tutusin ang ating pagdurusa, katiting lang, kumpara sa pagdurusa ni Jesus. We have never, gaya ng sinabi sa Hebrews chapter 12, we have never come close to that kind of suffering which Jesus endured. Hindi tayo umabot dyan. Hindi magtiyaga tayo. Follow in His steps. Gaya ng sinabi sa chapter 4, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayon pag-iisip. Ibig sabihin, ihanda niyo ang inyong sarili sa pagdurusa. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na magdusa ka, okay ka, ligtas ka sa kasalanan, sa pagdurusa. No. But it means, mamatay ka, hindi ka na magkakasala uli. So, isipin mo, the worst. Anong worst na mangyayari kung ako'y magdusa hanggang kamatayan? Patay ka na. Di, wala nang kasalanan. Sabi niya, maghanda kayo, mga kapatid. Magtiyaga kayo. But another lesson is this. Kaya nang sinabi ko, ang kanyang kaligtasan na kanyang ginawa ay kompleto, sapat. Sapat. He is able to save to the uttermost. Wala nang paghahatol. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Minsan, mabigat sa atin ang kasalanan. Minsan, meron tayong nagawa na nakakalungkot. Kaya ba niyang iligtas ang mga makasalanan? Kaya ka ba niyang iligtas? Ikaw?
He is able to save to the uttermost. Sapat bang kanyang kamatayan? Sapat bang kanyang katuwiran? Na hindi ito lisensya, no? Oh, di sige, pwedeng magkasalan, di nabali. No, that's not the point. But the point is, dalhin niyo ang inyong bigat na kasalanan. Ilatag niyo sa balikat ni Jesus. Confess your sins on the Lamb of God who takes away the sin of the world. Bring it to Jesus. Sapat ang kanyang pagdurusa. Kung ikaw, wala ka pa kay Jesus dito, right? Kilala ko ang karamihan dito. Pero meron ding iba na wala pa kay Jesus. Anong hinihintay ninyo? Kaya kanyang iligtas? Absolutely. He is able to save to the uttermost. Kompleto. 100%. Pero pastor, hindi mo alam ang ginawa ko. Hindi ko kailangan malaman yun. Ang alam ko, sinabi ni Jesus, halik kayo. Come to me, all you who are weary and heavy laden. I will give you rest. Ito lang ang daan tungo sa Diyos. Yung daan na ginagawa ng mga tao, sige, magdadasal ako, luluhod ako dito, gagapang ako roon, maghihirap ako rito, lalatigan ko ang sarili ko para akong magdusa sa sarili kong kasalanan. Hindi sapat yun. Sapat ang ginawa ni Jesus. Lumapit kayo. Ito lang ang tanging daan tungo sa Diyos. And mamaya, pagkain natin ang tinapay, pag-inom ng saro, remember Jesus. He suffered for sins. Once and for all, it's done. The just for the unjust. Kwalipikado ka? I fit the bill. I hold on to Jesus. Kumapit kayo sa Kanya. Kaya Kanyang iligtas. Let's pray. O aming Panginoon, gaya ng aming inaawit, Christ of all my hopes the ground. Wala kaming pag-asa kung hindi si Kristo. Naway palakasin niyo ang aming pananampalataya, palakasin niyo ang aming puso, palakasin niyo ang aming loob upang makaharap kami sa mga tukso, sa pagdurusa, sa kahirapan dito sa lupa at magpatuloy na matatag ang aming pananampalataya kay Jesus. Palakasin niyo ang inyong mga anak at naway maging matamis na pag-aalaala sa amin sa remembrance ang supper na ito, ang hapunan ni Jesu Kristo. Ito ang aming hiling sa ngalan ni Jesus. Amen.